Rego POV. Masarap sa pakiramdam na kahit paano ay makakasama ko na si Arisha. Pero hindi nga lang bilang siya. Pero kahit papaano ay mas okay na iyon kaysa naman lumayo siya sa akin, hindi ba? Umuwi ako sa bahay matapos kong patulugin si Arisha. Hindi pa kasi siya gaanong okay. Nakangiti akong bumaba ng sasakyan ko bago maglakad papasok ng bahay. Pasok pa lang ako sa loob ay dinig ko na ang matinis na boses ng mumunting anghel ko. Nakasuot siya ng itim na pantalon at polo shirt na pula. Nakangiti siya at excited na din ba ako dahilan para lalong lumaki ang ngiti ko. Daddy? Ngiti-ngiti sigaw nito matapos yumakap ng mahigpit. How are you, baby? I asked bago kargahin ang anak ko. His name is Rain Azan. Ang naging dahilan ko kung bakit ko nakaya habang wala sa piling ko si Arisha ang bunga ng aming pagmamahalan. He's only 6 years of age pero masasabi ko nang talaga na magaling at matalino ang anak ko sa lahat ng bagay. Sa murang edad niya pa lang kasi ay nakakaya na niyang bumasa ng 4 na lingwahe at fluent din sa pagsasalita noon kung minsan ay kasama ko siyang nagbabasa ng mga files sa company ko at may mga idea na din siyang nasasabi kong minsan. Natatandaan kong kapag kinantahan na siya ng mami niya ay napakabilis niyang makatulog. Shall we? Nakangiti ko ditong tanong. Naka-uniforme kasi siya at papasok na sa school. Pasensya na hindi nakauwi kagabi ang daddy. Ang dami ko din kasing inaasikaso anak. Saad ko. It's fine dad. Nagbasa lang po ako ng books kagabi. Alam ko pong busy kayo kaya hindi na ako naghintay po. Napakabibong aniya. Nakita niyo na po si mami? Iyon ang tanong niya na nagpatikil sa akin. Dad, sorry po kung naitanong ko na naman. Pero kasi tumawag si Tito Hector kanina lang. He said po na babalik na si mami. Baka sa mukha ng bata na masaya siya sa nangyayari. Nginitian ko naman siya bago hagkan ng noo. Yes, it's true. Your mom will be yours again, baby. Just wait for her come back. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya hanggang sa magtubig ang gilid ng mata niya kasabay ng pagniwi. Babalik na ang mami ko? Makikita ko na po siya? Umiiyak na anito. Mapait akong umiti tsaka ako hininto ang kotse. Niyakap ko ang anak ko tsaka ako tinapik ang likod niya. Don't cry baby. Pag-aalalo ko sa kanya pero lalong lumakas ang iyak niya. Dad, hindi niyo po alam kung gaano ko kasaya. Halos gabi-gabi ko po ay pinagdarasal na sana dumating na ang araw na ito. Kuhang aniya habang panay ang hikbi. Totoo nga po siga, daddy. Patuloy siya sa pag-iyak. Tinupad niyang kaisa-isang hiling ko, dad. Durog na durog ang puso ko sa paraan kung paano umiyak ang anak ko. Pero tumahan din siya ng kumalma. Magpa-perform din kasi siya ngayon ng piano sa school niya kaya kailangan niyang ayusin ang sarili niya. Nakangiti lang ako habang pinapanood ang pagtutugtog ng anak ko sa stage. Tanaw na tanaw ko ang bawat paghanga ng lahat ng mga tao sa anak ko. Ang iba pa nga ay nagpapapansin sa kanya. Kilala siya bilang anak ng isang bilyonaryo. Madaming naiinggit at madaming humahanga ngunit sarado ang mata ng anak ko sa ganoon parang ako. Tanging mami niya lang nais niyang pagtuunan ng pansin. Alora POV. Hindi ba babalik si Rego? Naiiyak akong tanong kay Damian. Isa din sa mga kaibigan ni Rego. Pansamantala ito ang nagbantay sa akin. He's busy. Tipid niyang sagot. Sana pala ay si Hector na lang ang nirequest ko na magpunta dito kaysa sa lalaking ito. Naibulong ko. Bahagya naman ako napasimangot dahil sa sobrang kalimigan ng boses niya. Para tuloy ako nakikipag-usap sa hangin. Mas lalong malamig pa siya kay Rego kapag galit. Siguro ay napansin niya ang pagbulong-bulong ko kaya sinamaan niya ako ng tingin. Dahilan para mapaiwas ako sa mga mata niya. Answer me. Wala ka pa din bang maalala o nagpapanggap ka na lang? Malamig pa niyang tanong na ikinagulat ko pero pilit ko iyong itinago. Walang anumang salita ang kumawala sa bibig ko. Bakit nga ba hanggang ngayon wala pa rin akong maalala? Sabi nila ilang taon na daw nakalipas magmula nang mawala ang aking alaala. Pero bakit hanggang ngayon wala ni isang katiting akong maalala? Or just pretending to be her para lang makuha ang yaman ni Rego. Dagdag pa niya. Napakuyom naman ang aking kamao sa ilalim ng kumot, nagpipigil ako ng galit kaya pilit akong ngumiti. Ang kapal ng mukha niya. Anong gusto niyang ipalabas? Na isa akong gold digger? Hindi ako nagpakilala kay Rego bilang Arisha, tandaan mo. Kalmadong sad ko pero seryoso iyon. Kahit ako nahihirapan na rin sa sitwasyon ko. Oo, mahirap lang kami pero para sabihin ko sa'yo, hindi ako ganong klaseng tao.
Nagkibit balikat naman siya bago mapalabi. Hindi ko alam kung naniniwala ba siya o ano. I'm just asking. You know, gold diggers are everywhere. I'm just concerned about the wealth of my friend. Bahagya naman ako napayoko at napaisip. Bakit ba ang hirap intindihin ang buhay ko? Bakit pa kasi ako na-aksidente? Bakit ba nawala ang alaala ko? Ngumisi naman siya sa akin bago ako kinindatan nang matanaw niya ang malalim kong pag-iisip. Right after mo makalabas sa ospital na ito, ituturo ko sa iyo lahat ng mga ginagawa ni Arisha para malay mo, may maalala ka na. Salamat, may klikong tugon. Katahimikan muli ang namayani sa buong paligid. Maya-maya ay bumukas ang pinto at iniluwan nito ang hinihintay kong si Rego. How are you feeling? Malumanay na tanong sa akin matapos makalapit sa tabi ko. Ayos naman ako. Nakangiti kong sagot. Your doctor told me na makakaalis ka na mamaya. Nakangiting aniya. Ikaw, kamusta ka na? Baling ko sa kanya. I'm perfectly fine. Sagot niya bago ako hagkan sa noo. Hector will catch you later. Aalis na rin kasi ako agad. Bahagya naman ako napalabi sa sinabi niya. Akala ko pa naman ay magkakasama na kami pero busy pala siya. Sige, tipid kong sagot bago humiga sa kama. May sinabi ba sa'yo si Damian? Tanong niya bago tumabi sa akin sa kama. Wala naman, tipid kong sagot. Tumango siya. I'm sorry hindi kita mahahatid mamaya sa bahay niyo. Nagkaroon kasi ng problema si Eros. Pagpapaliwanag pa niya. Hindi naman ako sumagot pa. Naramdaman ko na lang na nakapaikot na sa bewang ko ang kanyang mga braso. I miss you. Malambing na aniya tsaka ako tinitigan. Hindi ako nakasagot at tanging paglunok lamang ang nagawa ko. Bakit ang gwapo mo? Nasabi ko sa isip ko habang titig na sa ash brown niyang mata. Napapikit ako nang maramdaman ko ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Ang kakaibang pagkaramdam na umuspong sa aking sikmura ay para bang ilang beses ko nang naramdaman noon. Ngunit kanino? Madam? Tawag pansin ko pagpasok sa bar na pinagtatrabuhan ko. Pagkatapos ko kasing makalabas ng ospital ay nagpatid ako kay Hector papunta dito. It's actually midnight na rin sa ngayon. Ayaw pa nga akong ihatid ni Hector kanina dahil masyado daw delikado ng ganitong oras. Lalo na at bar ito. Pero nagmatigas ako. Baka kasi hinahanap na ako dito. Hindi din kasi ako nakapagpaalam at ilang araw ng absent. Madam, malakas ko pang sigaw pero talagang hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa may biglang lumabas na isang babaeng matangkad at ito'y mukhang maibubuga sa buhay. Who are you? Maarte niyang tanong nang lingunin ako. Alora Gomez po ang pangalan ko. Magalang kong sagot kahit hindi ko gusto ang presensya. So, ikaw pala yon? Nakataas ang kilay na aniya. Buong pagtataka naman ako napangisi kung ano ang sinasabi nito. You are fired now. Po? Gulat kong tanong bago mapatingin sa gawin niya. Bakit? Ano pang nagawa ko? Talagang may lakas ka pa ng loob na itanong yan? Umiling na aniya. You're the one who kept on flirting with a famous businessman, Regorain Valderie. Taas kilay niyang saad. Napakuyom naman ang aking kamao bago humarap sa kanya. Hindi po totoo yan. Really? So sinasabi mo bang siya ang lumalandi sa'yo, ganon? Siya ang basurang tulad mo? Mapangot niyang tingin ang ipinukol niya sa akin bago ako tingnan mula ulo hanggang paa. Mawalang galang na po pero mali po ang iniisip niyo. Hindi po ako tulad ng sinasabi niyo dahil marunong pa akong lumugar. Huwag niyo po sana akong ikumpara sa mga tulad niyo. Madiin kong sagot. Nakita ko ang inis sa kanya pero kalaunay hindi niya inalintana ang sinabi ko pero umalis na lamang ako. Umuwi ako ng may sama ng loob. Naiinis ako sa matandang iyon na kung manlait akala mo walang anumang masamang ginawa sa mundo. Bahagi ako pang sinipang iilang baton na nakakalat sa kalsada ang nilalakaran ko ngayon. Ilang lakad na lang ay makakarating na rin ako sa bahay. Feeling ko'y nahihilo ako habang naglalakad. Kaya naman agad kong binilisan ang paglalakad upang makapagpahingan agad. Nang makarating sa tapat ng bahay ay napansin ko ang isang itim na sasakyan. Inilinga ko ang aking paningin hanggang sa makita ko ang figura ng isang lalaki na printing nakasandal sa sasakyan. Where have you been? Halos mapatalon ako sa gulat nang magsalita ito. Sinulyapan ko naman ang mumurahin kong relo bago tumingin kay Damian. Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Kunot noong tanong ko. Madaling araw na kasi kaya nakakapagtakang andito siya sa labas ng bahay namin. I told you to wait for me in the hospital.
Naninermo na niya. Natanaw ko pang bahagyang umigting ang kanyang panga bago mapailing ng ilang ulit. Mukhang nagpipigil ng galit. Pasensya na, agad din kasing dumating si Hector para sunduin ako kaya hindi na rin kita hinahintay. Malumanay kong sagot. Get in, tipid niyang sagot bago sumakay sa kotse. Napahinga naman ako ng malalim bago pumasok sa may passenger seat. Wala na rin naman akong ibang choice kung hindi ang sumunod sa lalaking ito. Medyo ninapuan din ako ng antok kaya nakatulog ako. Sinag ng araw na tumatama sa aking mukha ang nagpagising sa akin. Kasabay ng pagmulat ko ang pagtigil ng sasakyan sa tapat ng isang lumang mansyon. Napakalaki ng bahay at napakaganda ng disenyo. Kung pakakatitigan mo ito ay maiisip mo talaga na pinaghirapan ng disenyo nito. Napalabi naman ako nang biglang tumikim si Damian bago lumakad papasok ng mansyon. Anong ginagawa natin dito? Kunot noo kong tanong bago tumingin sa aking orasan at tila nagulat pa ako nang mapagtanto kong 7:00 na ng umaga. Nilingon naman niya ako bago magkibit ng balikat. Follow me, tipid niyang sabi bago maglakad muli na sinundan ko naman. Pumungad sa akin ang napakalaking garden na may iba't ibang uri ng mga bulaklak. This is your home before everything's happened. Napatingin ako kay Damian nang magsalita siya. Tila napakalalim ng mga alaala na nakikita niya habang tinatanaw ang lugar. Ano namang ginagawa natin dito? Takang tanong ko. Tumingin naman siya sa akin bago ngumiti. Ngiting tunay at walang halong biro. I want to help you. Makakatulong ito sa'yo na makaalala. Nakangiti niyang sagot bago lumakad papunta sa mismong pinto ng mansyon. Akmang susunod na ako sa kanya nang may maapakan akong kung anong dahilan para matisod ako at mahulog sa babatuhing sahig. Aray! Mahinang daing ko bago mahawakan ang nasugatan kong tuhod. Nakuha naman ang atensyon ko ng isang box na naapakan ko. Dali-dali ko itong kinuha at binuksan. Nanlaki ang aking mata nang makita ko ang laman ng maliit na box na ito. Isang singsing lang naman iyon na kumikinang pa. Napansin ko rin ang isang papel na nakapaloob sa box. Agad ko itong binasa. Sorry mahal kung hindi ko agad na ipalam sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Arisha, pinakamamahal ko. Isa lang naman ang hiling ko at iyon ay ang mahalin mo na ako. Mahinang pagbasa ko sa sulat. Bagya akong napahawak sa aking noo nang bigla itong kumirot. Damian? Nahihirapan kong sigaw. Nakarinig naman ako ng malakas na yapak papalapit sa gawi ko at naramdaman ko na lang na nabuhat na ako. Papasok naman siya hanggang sa wala na akong matandaan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.